Sa unang tingin, isa lang siyang karaniwang lalaki. Palangiti, magalang, aktibo sa komunidad. Sa tuwing may party, handa siyang magpasaya bilang clown na si Pogo. Pero sa likod ng masayang maskara, nakatago ang isa sa pinakamatinding bangungot sa kasaysayan ng Amerika. Ito ang kwento ni John Wayne Gacy, the Killer Clown. John Wayne Gacy was born on March 17, 1942, sa Chicago, Illinois. Sa murang edad, nakaranas na siya ng pang-aabuso mula sa sariling ama. Madalas siyang pagalitan, insultuhin, at minsan ay saktan pa. Lumaki siyang may mababang tingin sa sarili, pero sa labas ng kanilang tahanan, sinusubukan niyang magpakita ng kabaitan. Sa kanyang pagtanda, naging aktibo si Gacy sa komunidad. Nakapasok siya sa politika at naging kilalang miyembro ng isang civil organization. Nagpakasal siya at nagkaroon ng mga anak. Ngunit unti-unti, nagsimulang lumabas ang kanyang madidilim na lihi. Nagtrabaho siya sa construction business, kung saan nagtatayo siya ng mga building, offices at bahay. Nagtayo rin siya ng sarili niyang kumpanya, PDM Contractors. Dito, kumuha siya ng maraming kabataang lalaki bilang helpers. Karamihan ay menor de edad. Habang abala sa negosyo, naging aktibo rin si Gacy sa politika at community work. Sa mga party, suki siya bilang clown na si Pogo. Nagpapasaya sa mga bata, palangiti at masayahin. Sa kanyang basement, isa-isang dinala ni Gacy ang kanyang mga biktima. Mga batang lalaki na pinangakuan niya ng trabaho, pera o tulong. May teknik si Gacy. Una, yayayain niya ang biktima sa bahay. Sabay pakita ng magic trick kung saan pinapakita niya ang posas at kung paano ito makatakas. Kapag naisabit na ang kamay ng biktima, sasabihin niyang, "Alam mo kung paano makawala sa posas? Hindi mo magagawa. Alam mo kung bakit? Kasi ako lang ang may susi." Isa sa mga biktima ni Gacy ay si Robert Piest, 15-year-old gone missing last December 11th, 1978. Huling nakita si Robert habang kausap si Gacy na nag-aalok umano ng trabaho sa kanyang construction company. Nang hindi siya umuwi sa kanilang bahay, nagsimulang maghinala ang kanyang mga magulang. Dito na nagsimula ang malalimang investigasyon ng pulis. Nang sinuri nila ang criminal record ni Gacy, nalaman nilang dati na siyang nahatulan sa kasong sexual assault ng menor de edad last 1968 at Iowa. Pagkatapos ng kanyang pagkakakulong, nag-iba ang kanyang anyo. Tila ba mas maayos, mas masaya. Ngunit sa katotohanan, mas lumala ang kanyang pagkatao. Sa unang search warrant sa bahay ni Gacy, nakakita sila ng kakaibang mga bagay. ID cards ng mga nawawalang binatilyo. Mga gamit ng mga iba't ibang lalaki. Quick lime powder, ginagamit sa mga bangkay. Paano ito ginagamit sa bangkay? Pagwiwisik sa bangkay o sa lupa. Iwiniwisik ito sa ibabaw ng bangkay o sa paligid ng hukay kung saan ito inilibing. Layunin, pigilan ang mabahong amoy at itago ang ebidensya. Itinatali niya ng lubid ang leeg ng mga biktima, minsan gamit ang stick o baras para paikutin ang lubid at dahan-dahang masakal ang biktima. Ito ang tinawag niyang the rope trick. Bago patayin, marami sa kanyang mga biktima ang sinaktan, pinahirapan o sexual na inabuso. Pagkapatay, nililinis niya ang katawan. Minsan ay hindi. Tapos ay ibinaba sa crawl space sa ilalim ng bahay. Gaya ng napag-usapan natin kanina, ang bahay ni Gacy ay may crawl space, isang mababang espasyo sa ilalim ng sahig na hindi kayang tayuan, pero pwedeng gumapang. Si Gacy mismo ang naghukay ng maliliit na hukay at kanal sa crawl space. Minsan, pinagtatrabaho niya ang ilang kabataang lalaki para pantayin ang lupa, pero hindi nila alam na paghuhukayan pala iyon ng bangkay. Sa ikalawang search warrant ng pulis, last December 21st, 1978, binuksan nila ang sahig at pumasok sa crawl space.
Sumalubong ang matinding amoy ng mga naaagnas na bangkay. Natagpuan ang 29 na bangkay sa ilalim ng bahay, habang ang iba pa, 4 na biktima, ay itinapon niya sa ilog. Nahaharap si Gacy sa 33 kaso ng first-degree murder. Sa paglilitis, hindi na siya pinanigan ng korte. Hinatulan siya ng kamatayan. Habang nasa kulungan, nagpipinta siya. Madalas ay ng clown na larawan niya mismo. Wala siyang pinakitang pagsisisi. Last May 10, 1994, sa edad na 52, isinagawa ang hatol sa kanya, lethal injection.